I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos. At siyempre, no, una-una sa lahat, condolence sa pamilya ni Manong Johnny. Ayan. Na siya po ay pumanaw na, mga kababayan. Alam po natin matagal yata doon sa ICU ito, mga ilang linggo. Yun ang nabasa ko, So, alam po naman natin si Manong Johnny ay isa sa pinakamatandang politician na hanggang sa 100 plus years old siya ay nagtatrabaho bilang isang mambabatas, no? At alam din po natin ang kanyang kasaysayan. Nagsilbi po siya nung panahon ng dating Pangulong Marcos Sr. Base po doon sa mga ni-research ko, bagamat sabi nga nila nag-traitor sa dating Pangulong Marcos Sr., ganun pa man mga kababayan. Ang pamilyang Marcos ay matagal na nila siguro pinatawad yan. Sapagkat, nasabi ko yan dahil tingnan nyo naman mga bes, siya po ang Chief Legal Counsel ng Pangulong Marcos Jr. Doon nyo po makikita kung gaano kabait ang Marcoses. Diba? Nasa gabinete po ni Pangulong Marcos Jr. siya. Ngunit dahil sa edad niya ay 100 taon mahigit, mga kababayan, hindi na po siguro tayo magtataka sapagkat ang isang tao pag ganyang edad napaka-bless na po yun So I think sa mga nagawa niyang pagkakamali humingi po siya ng kapatawaran sa Panginoon, kaya siguro naabot niya ang ganyang edad. Dahil alam po natin pag tayo nagkasala, tayo po ay marunong din humingi ng kapatawaran sa Panginoon, no? Sabi nga doon sa Isaiah 1:18, no? Biblical po 'yon Sabi ng Panginoon kasi doon, gaano man kadami or kadumi ang pagkatao mo, or gaano kadami ang pagkakasala mo. Yun parang ano ko lang yung words na 'yon no? Pero yung specific ilagay ko po sa screen ko. Gaano kadumi, or gaano kadami ang iyong kasalanan. Kung ikaw po ay handang humingi ng kapatawaran at magbalik sa loob sa Panginoon, yan po ay papatawarin ka at gagawin niyang busilak ang puso mo na parang kasing puti ng niebe, as long as na hindi mo babalikan ang iyong dating ginagawang kamalian. Di ba? Sabi ko nga lagi, ang Panginoon nagpapatawad sa kapwa, sa mga tao, ika nga, tao pa kaya? Ayan. Diyan mga kababayan, sino nga ba? Si Juan Ponce Enrile. Na ito po ay nasa history na po yan no? At isang dating sundalo. Para kompleto detalyado mga kababayan, basahin ko po sa inyo. Sabi dito mga kababayan, Juan Ponce Enrile pumanaw na sa edad na 101, November 13, 2025. Ngayong araw. Ayan Sabi dito mga kababayan, sumakabilang buhay na si Chief Legal Presidential Counsel at ang dating Senate President Juan Ponce Enrile sa edad na 101 nitong Huwebes, November 13, sa edad na 101. Sabi dyan mga kababayan, So tuloy. Batay ito sa confirmation ng anak niyang si Katrina Ponce Enrile nito ring Huwebes. Ayan. It is with profound love and gratitude that my father, Juan Ponce Enrile, peacefully returned to his Creator on November 13, 2025 at 4:21 p.m. Binawian ng buhay kanina, alas 4:21 ng hapon. Surrounded by our family in the comfort of our home, saad ni Katrina sa isang social media post. Ayan na mga bes Matatandaang bago ito ay ibinalita ni Senador Jinggoy Estrada na dinala umano ang dating Senate President sa intensive care unit sa ICU dahil sa pneumonia.
Yung pala. Mga, I think yung sakit ni Manong Johnny, komplikado na sa edad niya kasi gamin. Sabi po rito, sino nga ba si Juan Ponce Enrile? Ipinanganak si Enrile sa Gonzaga, Cagayan noong Pebrero 14, 1924. Oh my goodness. Nasa ilalim pa ng Amerika ang Pilipinas at hindi pa ganap na republika. Anak siya ni na Alfonso Ponce Enrile at Petra Furaganon. Oo nga, nung panahon pa na yun kumbaga sakop pa rin tayo ng Amerika kasi bininta tayo ng Espanyol sa kanila Alam nyo ba yung na yan, yung story na yan? Well, anyway. Sabi po dito mga kababayan, noong 1953 natapos niya ang Bachelor's of Laws sa University of the Philippines na may karangalang salutatorian at cum laude. Aba, matalino pala ito si Manong Johnny, mga bes. Aba, matalino talaga. Salutatorian at cum laude. Wow, social. Biro mo. Abogado kasi ito Naku, grabe ang history nito. Oo, kasaysayan talaga ito. Masasabi ko siguro, si Manong Johnny ay isang kasaysayan ng Pilipinas. Historical itong buong pagkataon niya, mga bes. Sa totoo lang. Kaya hindi nakapagtataka na noong sumunod na taon ay nanumpa rin siya bilang kasapi ng Philippine Bar na iposisyon niya ang sarili sa ika-11 pwesto ng mga successful candidate na may ratings 91.72%. Woo! Matalino talaga siya, mga bes. Parang si Apulakay. Oo, top notcher yun Sabi po dito, sa Harvard Law School naman niya, kinuha ang Master of the Law degree niya noong 1955 na nakasentro sa taxation at corporate reorganization. Wow! Biro nyo, Harvard pala itong taong ito. Aba! Kaya sa totoo lang, magaling na mambabatas ito. Hindi lang isang sundalo, magaling na mambabatas at abogado. No? Alam niyo mga kababayan, ang bawat tao nagkakamali. 'Di ba? Walang perpekto na tao sa mundo, nagkakamali po 'yan. Yan ang pakatandaan niyo. Pero kaya mo baguhin ang sarili niyo, ang sarili mo kung babaguhin mo ito ay sapagkat ang gumawa ng kabutihan sigurado 'yan. Hahaba ang buhay mo no? So I think si Manong Johnny ay humingi na ito ng kapatawaran sa Panginoon at na tuloy-tuloy na ang kanyang pagbabago. Kaya naabot niyang kanyang edad, no? Sabi po dito, sa mga sumusunod na pangtaon, patuloy na nagsanay si Enrile ng pagkaabogado at nagturo pa sa Far East University, which is ang FAU. Wow! Nagiging guro pa talaga ito. Galing niya talaga rin naman Dahil sa mga nabanggit na kredibilidad, napasok niya ang mundo ng politika. Pinagkatiwalaan siya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang Finance Secretary mula 1966 hanggang 1968. Wow! Nagiging DOF pala. Tulad ni Secretary Ralph Recto. Wow! Talaga naman Sabi po dito, tuloy. Sabi po dito mga bes, ayan, dito na tayo. At nang muling manalo ang dating presidente sa ikalawang pagkakataon, inuluklok naman siyang Justice Secretary at Defense Minister. Wow! Ang galing naman. O di ba? Sabi sa inyo, napaka ito Talagang malapit si Apulakay sa kanya, mga kababayan. Biro nyo, talagang pinagkakatiwalaan niya. Pero at the end of the day, alam nyo naman, ang kasaysayan, tinalikuran niya ang dating Pangulong Marcos Sr. Well, ganun talaga ang buhay Sabi po dito, tuloy, malaki rin ang papel na ginampanan niya sa batas militar. Noong September 21, 1972,
Ayan, dahil ang umano'y picking pag-ambos sa kanya sa Wakwak Subdivision sa Mandaluyong ang nagsilbing dahilan umano para maipatupad ito ni Marcos Sr. sa buong bansa. Agoy, hala. Ayon, magdala natin pag-usapan yun mga bes, pasis-pasa, no? Ayon sa tala ng Amnesty International, isang human rights group, sumampa sa mahigit ng 50 katao ang inaresto at ikinulong mula 1972 hanggang 1975. Mahigit 34,000 ang tinurture at mahigit 3,000 rin ang pinatay. Ay, grabe, ang tindi. Oh. Kalaunan sa isang vlog noong 2018, kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay itinanggi ni Enrile ang mga talang ito. Oh, 'di ba? Alam nyo guys, ang kalaban, magaling talaga gumawa ng istoryahiyan para mapasira ka. Ganun, 'di ba? Oh, ganun 'yun eh. Sabi po dito mga kababayan, name me one person that was arrested because of political or religious belief during that period. None. Oh, 'di ba? Talagang matindi kasi nung time na 'yon. Pero mo ganun ang daming namatay, imposible naman, 'di ba? Oh, grabe. Pero 'yun, alam niyo naman ang mga kalaban, mga kababayan. Ganun 'yan eh. Pag pumasok ka sa politika, ihanda mo. Talo pa ang showbiz, sabi ko sa inyo eh. Oh, isa sa mga highlight ng political career ni Enrile ay nang maging Senate President siya ng 2 beses sa ilalim ng magkasunod na administrasyon. Una siyang nagsilbing Senate President sa ilalim ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo mula 2008 hanggang 2010 at nagpatuloy sa ilalim ni dating Pangulong Benigno Aquino III mula 2010 hanggang 2013. Matapos ang 5 dekada, naabutan pa niya ang pagkapangulo ng anak ni dating Pangulong Marcos Sr. na si Bongbong. Sa katunayan, nanumpa pa siyang Chief Presidential Legal Counsel nito noong Hulyo 26, 2022 sa edad na 98. Wow! Congratulations po, Manong Johnny. Pero ganun talaga, sir. Ang tao sa mundo, una-unahan lang po yan. Pero dahil kayo, yung edad nyo is 101, talagang ganyan, nauuna na po kayo. And of course, condolence sa pamilya Enrile, mga kababayan. Ganun talaga ang buhay. Talaga ang buhay ng tao sa mundo. No? Kaya gumawa tayo ng kabutihan nang sa ganun, pagdating ng panahon, pagbalik ng ating mahal na Panginoon, tayo ay makasama sa langit. Ako, lagi ko sinasabi, ayaw ko talaga sa impyerno, mga kababayan. So, I think, si Manong Johnny, humingi na ng kapatawaran yan eh. Kaya yung edad niya, talagang napakaganda ang kanyang edad, guys. Naabot niya ganyang katagal. So, ako, ano man po ang nangyari in the past is past. Ang pagpapatawad ng isang tao ay kaluwagan ng kalooban po yan. So, ako, hanga din po ako dito sa taong ito. Kahit sabihin mo ay mga hindi maganda, pero ganun talaga, mga kababayan. So, yun, mga kababayan, ano po ang masasabi natin dito? Condolence na lang po sa pamilya Enrile, siyempre kay Manong Johnny. Salamat po sa serbisyo nyo at paalam na po sa inyo. And mananatiling buhay ang mga alaala ng isang Juan Ponce Enrile. So yun guys, thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.